Isa na siguro sa pinakanakakalungkot na tagpo na marinig ng buong mundo na tumunog na ang hudyat para sa nag-iisang fighter na bumuhay at nagbigay kulay sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang tunay na fighter sa boxing. Siguro isang tabi na muna natin ang mga toxic na kaisipan at ang politikang usapin, bagkus ay pasalamatan natin ang mga karangalang nagawa ng ating nag-iisang pambansang kamao at alamin kung paano niya naabot ang rurok ng tagumpay. Hindi mo akalain na ang simpleng batang ito na nanggaling sa pamilyang salat at isang kahig isang tuka ay isa sa magiging pinakamahusay at pinakasikat na boksingero sa buong mundo. Ngunit bago pa man niya maabot ang mga pangarap niyang ito, ay may isang tao ang hindi siya iniwan sa hirap at mga pagsubok noong nagsisimula pa lamang ito sa boxing. Hanggang sa maabot nito ang tugatog ng tagumpay, hindi ang kanyang ina, hindi rin ang kanyang mga kapatid, at lalong hindi rin ang kanyang asawa. Ito ay walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan at head coach na si Buboy Fernandez. Subalit bago nila matupad ang kanilang mga pangarap, dumaan muna sila sa madaming pagsubok. Wala pa sa hustong gulang ay lumuhos na si Pacman sa Maynila para makipagsapalaran bilang amateur boxer. Grabe ang hirap ng pinagdaanan ng batang Pacquiao noong nagsisimula pa lamang ito sa boxing dahil ayon mismo sa kanya ay habang nag-iensayo siya sa boxing, kasabay nito ang mabibigat na trabaho sa labas ng ring. Gumigising daw siya ng maaga para mag-jogging tapos ay papasok sa kanyang trabaho bilang isang construction worker. At pagkatapos ng magdamag na trabaho, sa hapon naman ay didiretso ulit sa boxing gym para muli na namang mag-training. Sumasideline din si Pacman bilang isang welder. Nagtinda rin ito ng mga sigarilyo, sampagita, pandesal, at kung ano-ano pang racket para lang makatulong at may maipadala sa kanyang mga magulang. Kaya naman dito pa lamang ay hahangaan mo na ang batang Pacquiao dahil sa murang edad nito ay napakasipag na nito at napakaresponsabling mapagmahal na anak at kapatid. Sa edad na 16 na taon ay pumasok na ito sa pagiging professional boxer. Nagsinungaling siya sa kanyang edad dahil 18 taong gulang talaga ang dapat na edad upang ikaw ay mabigyan ng lisensya bilang boksingero. Ngunit dahil nga sa kagustuhang may ahon na niya ang kanyang pamilya sa kahirapan, ay ginawa niya ito. Sa unang 10 laban nito, lahat ay naipanalo niya. Taong 1996, nagpa siya munang umuwi si Pacman sa kanyang kinalakihang probinsya, sa General Santos City, dahil ang isa sa kanyang laban ay doon gaganapin. At syempre, para na rin madalaw ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakakasama. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang probinsya, siya ay agad lumabas ng kanilang bahay upang hanapin ang nakababatang kapatid na si Bobby Pacquiao. At sa kanyang paglalakad ay nakita niya ito sa isang tindahan sa kanilang lugar na nakatambay nagiinom ng alak, naninigarilyo at nagsusugal. Kasama ang isang kaibigan na noong una ay kanyang tinitigan at hindi niya agad nakilala na ang kasama pala ng kanyang kapatid ay ang kanyang kababata at matalik na kaibigan na si Buboy Fernandez. Dahil napakaamos ng itsura nito, napakadumi at butas-butas ang damit at walang panloob na salawal, na kung titingnan mo talaga ay masasabi mong walang kinabukasan ang kahahantungan ng buhay nito. At nung tinanong ni Pacman si Buboy kung ano ang plano nito sa buhay, sumagot ito na kaka-drop out lang nito sa kanyang school. At hindi pa raw niya alam kung ano ang pangarap niya. Wala daw siyang plano at walang ambisyon sa buhay. Dahil sa sinabing iyon ng kanyang matalik na kaibigan, napagpasyahan ni Pacquiao na isama si Buboy at si Bobby sa Maynila para magtrabaho at para na rin maiiwas sa mga ito sa bisyo. Pagdating nila sa Maynila ay nakahanap naman agad si Buboy at si Bobby ng trabaho. Si Buboy bilang isang labandero at si Bobby naman ay tagahugas ng mga pinggan. Pansamantalang nakikitulog noon si Buboy sa kwarto ni Manny sa loob ng gym. May maliit na kwarto si Pacman doon sapagkat champion ito. Samantalang ang ibang mga boksingero na kasama niya ay sa ibabaw lang ng ring mga nagsisipagtulog. Ngunit ito ay hindi nila ipinaalam sa may-ari. Itinatago nito si Buboy sa ilalim ng kanyang kama tuwing gabi upang hindi mapansin ng mga tao sa gym. Dahil ang batas sa kanilang gym ay tanging mga boksingero lamang ang pwedeng tumira dito. Di nagtagal ay nalaman din ng may-ari ng gym na nakikitulog si Buboy sa kwarto ni Pacman. Kaya naman, kinausap ng may-ari si Pacquiao at sinabing kung gusto niya talagang manatili ang kaibigan niya, ay kailangan nitong magtrabaho bilang isang janitor.
Agad naman pumayag si Buboy at naging janitor. Isang araw habang naglalampaso ng sahig si Buboy, ay kinausap ito ni Pacquiao at sinabing pag-aralan mo maging isang boxing trainer. Subalit, agad itong tinanggihan ni Buboy sapagkat wala daw siyang hilig at alam sa pagbaboxing. Kaya naman muli itong tinanong ni Pacquiao na kung kontento na daw ba siya na habang buhay maging tagalaban ng damit at maging janitor lamang. Sumagot naman si Buboy ng syempre hindi. Sa tagpo nga na iyon ay nakumbinsi na nito si Buboy na subukan maging isang boxing trainer. Subalit 1 linggo pa lamang ang nakakalipas, simula nang sila ay mag-ensayo ay tila umaayaw na agad ito at sinabing, mahirap, hindi ko yata kaya. Hindi ko yata kaya, Brad. Kasi masyado masakit, lalo na kung punch meat. Di nagtagal ay unti-unti nang nagustuhan ni Buboy at natutunan ng basic at fundamentals ng boxing. At tuluyan na itong naging ganap na boxing trainer. Naging maganda ang tandem ng ating pambansang kamao at ni Buboy Fernandez. Dahil naging sunod-sunod ang mga panalo nito at unti-unti nang nakikilala sa Pilipinas. Taong 2001, nang magpa siya ang manager ni Pacquiao na si Rod Nazario, nadalhin na ito sa Amerika upang hanapan ng trainer at promoter. Dahil sa tingin niya ay handang-handa na ito para sa malalaking laban. Una silang lumapag sa San Francisco, California. Ngunit bigo silang makahanap ng gustong humawak sa ating pambansang kamao. At sa dami nga ng napuntahan nila, ay halos lahat ay tinanggihan ito. Hanggang sa napadpad sila sa New Jersey, kung saan doon ay may isang promoter ang nagka-interes sa Filipino Southpaw fighter. At ito ay ang boxing promoter na si Murad Muhammad. Matapos nito ay naghanap naman sila ng boxing trainer. Nagpunta sila sa Los Angeles, California para humingi ng tulong sa dating nakalaban noon ni Pacquiao na si Reynante Hamili. Sapagkat ito ay nagtatrabaho noon sa isang boxing gym sa Hollywood na kung saan ang nasabing gym ay pag-aari ni Freddie Roach at ito ay ang Wildcard Gym. Hindi naman sila nabigo at agad na ipakilala kay Freddie Roach. Pagpasok nila sa gym ay agad nakiusap ang manager ni Pacquiao kay Freddie Roach na kung pwede ba niyang subukan ang kanyang alaga sa punching mitts kahit 1 round lang at agad namang pumayag si Freddie Roach. Matapos nga ang 1 round sa punching mitts ni Pacquiao at Roach ay napasabi na lang itong si Freddie Roach ng wow, this guy can fight. At nang bumalik si Pacquiao na halos mangyak-ngyak sa tuwa sa kanyang manager, ay sinabi nitong okay na, meron na tayong bagong trainer. Matapos makahanap ng promoter at trainer si Pacman, ay agad nitong sinabi kay Buboy ang magandang balita. At sinabing ayusin na nito ang mga papeles nito sapagkat isasama niya ito sa Amerika upang doon nila tuparin ang kanilang mga pangarap. Taong 2008, ginanap ang labang tinaguriang The Dream Match. Ito ay sa pagitan ng ating pambansang kamao at Golden Boy na si Oscar De La Hoya. Sa naging laban na ito ay itinanghal na pound for pound king si Pacman. Matapos nitong bugbugin ng 8 round at pasukuin sa laban ang mas malaking si De La Hoya. Pero ilang sandali bago pa man maganap ang laban na ito, habang nakasakay si Pacman at si Buboy sa kanilang sasakyan na patungo sa venue ng laban, ay natanaw ni Buboy sa bintana ng sasakyan ang billboard ni Pacquiao at De La Hoya. At sinabing, natatandaan mo pa ba? Noong una tayong tumapak sa Amerika, yung lumaban ka kay Ledwaba, tuwang-tuwa na tayo na mapasama sa undercard ni De La Hoya noon. Pero ngayon, ikaw na mismo ang lalaban sa kanya. At ang matindi pa dito ay ikaw na ang main event. Kaya naman laking pasasalamat ni Buboy sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil kahit mas matanda siya ng 4 na taon kay Pacman, ay si Pacquiao na ang mas tumayong kuya sa kanilang dalawa. At kung hindi siya nito pinilit na maging boxing trainer, ay malamang nalulung na ito sa masamang bisyo at tiyak na nawalan ng tuluyan ang direksyon ng kanyang buhay. Dagdag pa ni Buboy ay sinabi daw sa kanya ni Pacquiao na ikwento daw sa kanyang mga anak at magiging apo ang mga pinagdaanan nila upang malaman nila na kapag nagsikap ka at nagtiyaga ka ay tiyak na matutupad mo ang mga pangarap mo. At sa tuwing kinukwento nga daw ni Buboy sa kanyang mga anak ang istorya nila ni Pacman, ay napapaiyak ang mga ito. Ang bawat nilikha sa balat ng lupa, lahat dumaranas ng matinding hirap at pagluha. Kung ngayon kalungkutan ang tinatamasa, bukas makalawa ay sisibol na ang pag-asa. Sa bawat paghihirap na dinaranas, tiyak magbubunga ng saya at magandang bukas dahil sa pagtsatsaga at pagsisikap. Makakamit din ng mithit pangarap. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon,
takot at lungkot sa puso ay nagtitipon. Ngunit sa pagsikat ng isang umaga, sa puso'y pagsibol ng panibagong pag-asa. Sa mga lungkot at hirap na haharapin, pagiging matatag ay dapat pairalin. Kumapit ka lang sa may kapal at ito ay harapin at siguradong buhay ay gagaan din.